Ako ang kaisa-isang naiiba sa mundo ng mga cultivator. Dahil habang tumataas ang tunay kong antas, mas bumababa ang ipinapakita kong lakas sa iba. Sa mata ng lahat, isa lang akong mahinang practitioner na naghihintay na lang ng kamatayan. Hanggang sa dumating ang panahon na malapit nang mabasak ang aming sekta. Ako, na napilitang kumilos, ay walang pagpipilian kundi magpakawala ng pinsalang kasalakas ng emperador gamit lang ang lakas ng isang baguhan. Diyos, hanggang dyan ka na lang pala. Isang katawang lupa, na pumapatay ng Diyos. Paanong nangyari to? Ito ba talaga yung duwag kong senior brother? Pero hindi ko naman sadya na itago ang lakas ko para magpanggap na mahina. Ito ay dahil may natuklasan ako sa baluktot na mundong ito ng mga cultivator. Mayroon palang isang batas na hindi alam ng karamihan. At iyon ay, ang mga may mataas na antas ay tiyak na mamamatay. Ang cultivation sa mundong ito ay para sa mga magnanakaw. Dapat silang parusahan. Hindi. Bawat 1,000 taon, ang Heavenly Daw ay magsasagawa ng malawakang paglilinis. Lahat ng cultivator na may antas na mas mataas pa as in soul ay misteryosong maglalaho o kaya na may magiging abo sa gitna ng kidlat ng pagsubok. Akala ng lahat ay nabigulang sila sa kanilang pag-akyat sa langit. Pero ako lang ang nakakaalam na kinain silang lahat ng Heavenly Daw. Ang mga cultivator sa mundong ito ay nakatadhanang maging pagkain lang ng Heavenly Daw. Sa ilalim ng madilim at mahanjing gabi, ako, na hindi sanay sa pagpatay, ay tahimik na namang pumunta sa libingan sa likod ng bundok. Sanay na akong maghukay ng bagong libingan. Handa ng ilibing ng patago ang isang bangkay. Itong matandang nakaitim na roba sa hukay ay wala ng hininga. Pero sa paligid ng kanyang katawan ay mayroon pa rin. Nakakakilabot na natitirang pulang ilaw. Ito ang natatanging aurang pananggalang ng isang cultivator na nasa spirit transformation stage. Masasabi kong nararapat lang sa kanya ang mamatay, kaysa maging isang disenteng elder ng Bloodfin sect. Kailangan pa talagang pumasok ng patago sa Chindian sect namin sa kalagitnaan ng gabi. Para nakawin yung walang kwentang champion gang. Ang sakin lang, kung magnanakaw ka, edi magnakaw ka. Pero kailangan pa ba talagang dumaan sa gulayan ko? At inapakan pa yung mga okra na kakakatanim ko lang. Sino pa bang papatayin ko kundi siya? Habang tinitingnan ko ang bangkay na ito na may payapang mukha, lalong umiinit ang ulo ko habang iniisip ko. Agad akong bumuo ng isang maliit na asul na apoy sa aking kamay. At direkta itong pinitip papunta sa hukay kung nasaan siya. Ang katawan niya nasintigas ng 10,000 taong gulang na bakal. Sa isang iglap lang, nasunog ito at naging abo. Mas mabuting siguruhin na walang maiiwang ebidensya. Dahil kung may makakita, baka isipin pa nilang isa akong matandang demonyo na uhaw sa dugo. Pagkatapos kong tabunan ng hukay, gaya ng nakasanayan, tumingala ako. At sa isang tingin na iyon, bigla akong namutla. Ang kasalukuyang antas na nakikita ng iba ay umabot na pala sa ikatlong antas ng chi refinement, 99%. Agad akong nataranta. Tiningnan ko ang loob ng aking dantian. Isang malaki, sinauna, at anti-ganggulong. Ang dahan-daang umiikot ng pabaliktad. Ang dahilan kung bakit sa ilalim ng pagmamasid ng Heavenly Daw, nabuhay ako ng palihim sa loob ng 2,000 taon, ay dahil sa kakaibang gulong na ito sa loob ng katawan ko na pabaliktad ang ikot. Habang lumalakas ang tunay kong cultivation, mas bumababa ang antas na nakikita sa labas. Ang mga antas sa mundong ito ay ang mga sumusunod: Chi Refinement, Foundation Establishment, and Soul Formation, Void Refining, Body Integration, Mahayana, Tribulation. Pero sa ilalim ng pagmamanman at pakikialam ng Heavenly Daw, ang peak ng Soul Formation na ang pinakamataas na mararating ng mga cultivators sa lugar na ito. Maliban na lang sa isang katulad ko, dahil ang ikatlong antas ng Chi Refinement ko ay katumbas ng totoong cultivation na nasa Body Integration realm. Yung glimmering ghost fire kanina, masyado yatang malakas ang paggamit ko. Pinalinis nito ang spiritual energy ko ng bahagya mula sa 98.999 nanograms Chi Refine ng level 3, kumakyat agad sa 99. Kung magpapatuloy ito, kahit mas ligtas kung babalik ako sa Chi Refine ng level 2. At ang Purple Bamboo Peak kung nasaan ako. Ang pinakaba sa 72 peak. Dahil 3 tao lang ang nandito. Isang master na laging nakasaklod at hindi alam kung buhay pa o patay na. Isang junior sister na laging iniisip kung paano ibabangon ang Purple Bamboo Peak. At ako, ang tapat at masunuring senior brother na ayaw pumatay. Kadigising ko lang, nang makarinig ako ng maingay na pagtatalo mula sa gitna ng bundok. Isang matabang lalaki na nakasuot ng magarang damit, pinaglalaroan ng ilang low-grade spirit stones sa kanyang kamay. Habang may pagnanasang tinititigan ang nasa harap niya. Ang nasa harap niya ay isang dalagang may napakagandang mukha. Ang pangalan ng dalaga ay Suching. Siya ang junior sister ng Purple Bamboo Peak, Jongwoo, nakasaad sa patakaran ng sekta. Na bawat peak, gaano man karami o kaunti ang tao, ay mayroong basic share. Anong karapatan mong bawasan ang sa amin? Hahaha, anong karapatan ko? HMPH. Dahil lahat kayo sa Purple Bamboo Peak ay mga walang kwenta. Yang patay mong master, 10 taon nang nakasaklod. Baka bulok na ang mga buto niyan. At yung senior brother mong si Luchen, mas masawal pa sa aso. 10 taon na mula nang pumasok pero nasa Chi Refine ng level 3 pa rin. Buong araw, kung hindi natutulog, ay pumupunta sa libingan ng mga patay para mamulot ng basura. Narinig ko kahapon pumunta pa siya sa paanan ng bundok.
para makipag-agawan sa mga mortal ng Beggar's Chicken. Talagang ipinahiya niya tayong mga cultivator. Huwag mong insultuhan ang senior brother ko. Pero si Jowo ay may mapanghamak na tingin. Pinagtatawanan ng isang hamak na nasa foundation establishment initial stage lang. Na naglakas loob na kalabanin siya kahit hindi nito kaya. Biglang sumabog ang pressure ng isang nasa foundation establishment mid-stage. Sa isang kumpas ng kamay niya, isang malakas na hangin. Agad na pinatalsik ang mahabang espada sa kamay ni Suching. Pero hindi pa tapos si Jowo. Isang bolang apoy na kulay pula ang nabuo sa kanyang palad. Walang awang ibabato ito sa kanya. Sa pinakakritikal na sandali, ako, na nagkukunwaring natamba, ay nag-slide tackle diretso sa tagiliran ni Jowo. Agad na nawalan ng lakas si Jowo. Pakiramdam niya ay parang nabangga siya ng isang sinaunang toro. Bago pa man siya makapag-react, ang buong katawan niya ay tumilapon na parang saranggolang naputulan ng sinulid. At malakas na tumama sa pader ng bundok sa malayo. Agad siyang nawalan ng malay noon din. Biglang tumahimik ang lahat. Anong nangyari? Paanong bigla na lang tumilapon si Brother Hu? Aray ko po, sino bang walang hiya ang nagtapon ng balat ng saging dito? Wala na ba kayong mudo? Siguradong sa kritikal na sandali ng pag-ipon ng lakas ni Brother Hu. Nagkataon namang tinamaan ng basurang si Lu Chen ang kanyang vital point. Kaya biglang nagulo ang daloy ng enerhiya niya. Oo, sa sobrang hina niyang nasa Chirify ng stage level 3 lang. Imposibleng matalo niya si Brother Hu. Sinuwerte lang talaga siya. Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Bilis, umalis na tayo. Baka magising pa yun. At gantihan pa tayo. Anong gagawin natin? Kung hindi dahil sa aksidenteng ginawa ni Senior Brother kanina. Siguradong masasaktan ako. Siguro, sinuong niya ang panganib para iligtas ako, no? Kahit na sa clumsy na paraan ng pagkadapa. Kuya. Huwag ka nang bumaba ng bundok sa susunod. Magsisikap akong magsanay para protektahan ka. Kapag narating ko na ang Golden Core Stage, wala nang mangangahas na apihin ang ating Zishu Peak. Nang marinig ko yun, bahagya akong natigilan. Hindi ko na malayang napangiti ako. Sa mundong ito ng cultivation na puno ng kabaliwan. Ang tanging bagay na talagang mahalaga sa akin ay marahil itong inosente at masayahin kong junior sister. At sa sandaling iyon, isang makapangyarihang boses ang umalingaw sa buong Chindian sect. Isang utos mula sa sect master. Pagkalipas ng 3 araw, ang 5 great sects ay magtutulungan upang buksan ang Hidden Dragon Mystic Realm. Bawat peak ay kailangang magpadala ng 2 disipulo na nasa 3 level o mas mataas pa ng Chirify para lumahok. Ang sino mang sumuwi ay tatanggalan ng pangalan ng kanilang peak. Nang marinig ko yun, agad na nagdilim ang mukha ko. Dahil ang gusto ko lang naman ay manatiling low-key. Ayokong mapansin, no? Nakita kong bigla ring hindi natuwa ang junior sister ko. At binanggit niya, balita ko, yung Saint Son daw ng Heavenly Dao Sect, si Xiao Chuan, ay darating din. Nang marinig ko ang pangalang iyon, hindi ko mapigil ang kumunat ang loob. Itong si Xiao Chuan ay ang Saint Son ng Heavenly Dao Sect, ang numero 1 sekta sa buong Kankyong domain. Sinasabing siya ay isang henyo na isinisilang lang isang beses sa 100 taon. Ipinanganak siyang may isang pares ng illusion-shattering golden eyes. Kayang-kaya niyang makita ang lahat ng uri ng ilusyon sa mundo. Mukhang kailangan ko nang maghanda ng gusto. Dahil sa harap ng ganitong klaseng natatanging mga mata, mayroon pa rin isa sa 10,000 tsansang mabunyag ang tunay kong lakas. Pagsapit ng hating gabi, dahan-dahan akong pumunta sa isang ipinagbabawal na nagyayelong lawa sa likod ng bundok. At sinimulan kong ilagay sa aking sarili ang 9,000, 900, at 999 na mga selyo. Para ang spiritual energy na lumalabas ay kasing dami lang ng isang patak ng tubig. Kasabay nito, isang hindi nakikitang barkong lumilipad ang nakalutang 10,000 metro sa impapawid. May isang binatang may makisig na anyo ang nakatayo sa kubyerta. Walang iba kundi ang banal na anak ng Tian Dao Sect, si Xiao Chuan. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan niya ang pagkawala ng isang elder mula sa Zuxia Sect. Young Master, nasiyasat na po namin. Ang aura ng elder ng Zuxia Sect kagabi ay huling naglaho sa likurang bahagi ng bundok ng Chindian Sect. Walang anumang bakas ng labanan sa lugar. Mahina. Kayang tupukin at gawing abo ang isang cultivator na nasa Washen stage sa isang iglap lang. Kahit ang kaluluwa niya ay hindi makakatakas. At iyan ang tinatawag mong mahina. Ipagpaumanhin niyo po ang aking kamangmangan. Kaya lang, ang natitirang aura ay tunay ngang may lakas lang nakatumbas ng nasa Liangqi stage. Kakaiba nga naman, ang tunay na kadakilaan ay nasa kasimplahan. Pagbabalik sa pinakapayak na anyo, ang makontrol ang kapangyarihan sa ganitong antas, ay nangangahulugan na ang level ng taong gumawa nito, ay malayong-malayo na sa ating kayang unawain. Iyong taong naliligo ay ang senior brother ng Zishu Peak, si Lu Chen. Opo, ayon sa aming mga tala, ang taong ito ay isang tunay na walang kwenta. 10 taon na siya sa sekta pero wala pa rin anumang progreso. Mahina ang kanyang loob at takot mamatay. Isang walang kwenta na kayang magbabad sa loang ito na gawa sa natunaw na 10,000 taong Zuan Ice. Sa tubig na mula sa yelong natunaw, nang hindi man lang nagbabago ang ekspresyon, kahit pa ang isang cultivator na nasa Zuji stage, ay agad na maninaga sa ginaw, hindi ba? Interesante, ang taong ito ay maaaring isang henyo sa body cultivation na may napakalakas na pangangatawan. O kaya naman, siya ang anomalya na hinahanap natin.
Iparating ng utos ko sa Secret Realm trial na ito. Bigyan ninyo ng espesyal na atensyon itong si Senior Brother Lucien. Gusto kong makita kung anong mangyayari kapag dinala siya sa bingit ng kamatayan. Ano kayang sorpresa ang ibibigay niya sa akin? Hay, pinupuntirya pa rin pala ako. Dahil hindi ko naman ito matatakasan. Kailangan ko na lang mag-isip ng ibang paraan. Ang Hidden Dragon Secret Realm ay isang hiwalay na espasyo. Kaya nitong harangan ng pakiramdam ng kalangitan. Kung ganoon, hindi naman siguro masama kung magpapakitang gilas ako kahit kaunti. Agad akong nakaisip ng ideya. Kinuha ko mula sa aking damit ang isang lukot na maskara. Ginawa ko lang ito nang hindi sinasadya noong nababagot ako. Pagsuot ko to, maliban sa mga disipulong nasa Great Accomplishment Stage. Walang sino man ang makakaalam sa tunay kong pagkatao. Sa labas, kahit sabihin niyo pang isa akong walang kwentang basura sa cheer final stage. Hindi ko kayo papatulan, pero pagpasok sa loob ng Secret Realm, ako ang magiging kamatayan na aani ng mga buhay. Sana lang, walang sino mang lapastangan ang manggugulo sa akin pagdating ng oras. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating na ang araw ng pagbubukas ng Secret Realm. Libo-libong disipulo mula sa 5 dakilang sekta ang may nananabik na mga tingin. Nagtipon-tipon sila rito. Ang pasukan ay isang dambuhalang space vortex. Naglalabas ito ng isang sinauna at malalim na aura. Pagkapasok sa Secret Realm, ang lahat ay random na teleport sa iba't ibang lugar. Ang Secret Realm ay mananatiling bukas sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, huling magbubukas ang lagusan palabas. Kung hindi ka makakabalik sa tamang oras, habang buhay kang makukulong sa loob, at magiging pagkain ng mga halimaw na hayop. At isa pa, may isang malaking katatakutan ang nakakulong sa pinakaloob-looban ng Secret Realm. Tandaan ninyo, huwag na huwag kayong pupunta sa pinakasentro nito. Sa sandaling ito, nakatayo ako sa pinakalikuran ng lahat. Puno ang katawan ko ng iba't ibang uri ng anteng-anteng at talisman. Nagbibigay ito ng maling impresyon na takot akong mamatay. Pagkatapos, kumuha ako ng isang sirang jade pendant at iniabot sa aking junior sister. Seryoso ko siyang pinaalalahanan. Pagpasok mo, humanap ka kaagad ng lugar na mapagtataguan. Kung sakaling mapahamak ka, basagin mo kaagad ang jade pendant na ito. Opo, kuya, pero gusto ko pa rin kumuha ng ilang spirit herbs. Para may magamit ka sa paggawa ng tableta. Palakasin ang pangangatawan. Nang marinig ko yun, napabuntong hininga na lang ako. Masyado kasing masunurin itong batang to. Sa isang hudyat, agad na nagsuguran ang lahat ng disipulo. Pumasok sa alimpuyo. Matapos ang isang nakakahilong pag-ikot, ang tumambad sa aking harapan ay isang malawak at sinaunang gubat na halos natatakpan na ang langit. Sakto nang maghahanap na sana ako ng butas sa puno para matulog. Biglang may napansin ang aking kamalayan na isang interesanteng bagay. Sa di kalayuan ay may isang maliit na damong pulang-pula. Naglalabas ng isang nakakaakit na amoy. Isang halamang gamot na kasing uri ng Red Blood Dragon Ganoderma. Paanong tumubo ito sa labas na bahagi? Sa sandaling iyon, 3 disipulo na nakasuot ng damit ng Chindian sect ang nakatuklas din sa halamang gamot na iyon. Umiling na lang ako at pabulong na sinabi, mga hanggan. Gaya ng inaasahan, sa sandaling akmang hahawakan na ng 3 ang halaman. Biglang sumabog ang lupa, isang higanteng nababalutan ng baluting bato. Ang biglang sumulpot mula sa ilalim. Ibinuko nito ang kanyang dambuhalang bibig. At sa isang lagok ay nilamon ang disipulong nasa pinakaharapan. Ang 2 namang natira ay akmang tatakas na sana. Ngunit pinadaplisan sila ng napakabilis na dambuhalang buntot ng ahas. At sa isang iglap ay nadurunch na parang bola-bola. Matapos tapusin ang 3, hindi umalis ang flame python. Sa halip ay nanatili ito sa tabi ng halaman. Habang maingat na nagbabantay sa paligid. Ito ay isang demonic beast na nasa tuktok ng ika-4 na antas. Kapag ginamit ang buong lakas nito, katumbas ito ng isang taong nasa half-step golden core. Palamig kong pinanood ang buong pangyayari. Walang kangiti-ngiti dahil ganoon talaga kalupit ang mundo ng cultivation. Ang kasakiman ay laging may kaakibat na kamatayan. Pero, mukhang masarap gawing alak itong Red Blood Dragon Ganoderma. Nang maisip ko ito, pumulot ako ng isang maliit na bato. Nang hindi gumagamit ng kahit anong spiritual power. Gamit lang ang purong pisikal na lakas, basta niya lang ito ipinitik. Tila naramdaman ng flame python ang nakamamatay na panganib. Bigla nitong itinaas ang ulo para subukang umiwas. Pero napakabilis ng maliit na bato. Sobrang bilis na hindi na nakasabay ang kanyang reaksyon. Isang mahinang tunog. Ang mga kaliskis nitong sintigas ng bakal. Nadurunch na parang tokwa. Ang mga ahas pala ngayon, ang babastos. Nakita na nga ako, hindi man lang bumati. May paparating, at mukhang kakilala ko pa. Isang Pick 4th Order Rock Armor Python. May, pumatay sa isang iglap. Walang natirang spiritual energy, purong pisikal na pinsala lang ang tinamo. Para magdulot ng ganitong klaseng pinsala, kailangang isa siyang late-stage golden core body cultivator. Hindi ko akalaing may ganito kalakas na master na nakapasok sa secret realm na to. Kung sino ka man, nandyan ka pa rin. Bakit hindi ka magpakita? HMP, sinusubukan mo kong palabasin, ha? Kulang ka pa sa karanasan. Ha 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 ha. Takbo, diwata ng Purple Bamboo Peak. Bakit hindi ka na tumatakbo? Ha 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 ha. Hindi nga may kakaila na ikaw ang diwata ng Purple Bamboo ng Chindian sect.
Ang hubog ng katawan, ang itsura. Kung gagawin kang isang blood servant, siguradong ikaw ang magiging pinakamataas sa lahat ng uri. Kayo mula sa Bloodfin sect. Talagang naglakas loob kayong pumatay ng mga disipulo ng ibang 4 na sekta sa loob ng Secret Realm. Hindi ba kayo natatakot na magsimula ng digmaan sa pagitan ng mga sekta? Ha 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 ha. Ineng, napaka-inosente mo. Hanggat papatayin namin kayong lahat, at palabis ang inatake kayo ng mga demonyong hayop, sinong makakaalam na kami ang may gawa? Kung sakaling mapahamak ka, basagin mo kaagad ang jade pendant na ito. Gusto mong humingi ng tulong. Sumuko ka na lang ng payapa. Walang sino mang darating para iligtas ka. HMP, mga duwag na nagtatago. Ang isang to, kuya, tulong. Batas ng espasyo. Pagikli ng lupa, sa 1 pulgada, bukas. Kuya. Patawad, mula ngayon, si Ching, ay hindi ka na may pagluluto.